Mga kababayan, magandang araw po ng Biyernes, August 14 po, 2026. Patuloy po tayo nakamonitor dito nga po sa muling pag-iral ng habagat. Nagkakaroon po ito ng paglakas dahil po yan sa sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa. Samantalang ang low pressure area naman na ating minomonitor na high chance ang category para maging tropical depression ay naging katamtaman na lamang o medium chance. Gayun din na alamin natin ito nga pong tropical storm Nangka na siyang humahatak dito nga po sa habagat o southwest monsoon. Lahat po ng mga yan ay atin pong aalamin, pero i-share nyo ho at i-like yung ating update para mas marami ho ang makapanood at mas marami ang makaalam sa lagay ho ng ating panahon. Unahin na muna natin ito nga pong low pressure area. Kagabi pa po ito na buo o na-develop, no, at nung lumabas ito ay nasa high chance agad ang category nito para maging tropical depression. Pero magandang balita dahil ito nga po ay humina na sa pagiging medium chance. Bagamat ang direksyon naman nito ay pa-eastward, papalayo, hindi naman ito nakikitaan ng magiging epekto para pumasok sa ating par. Meron po itong lokasyon sa ngayon na 1,865 kilometers east of extreme northern Luzon. Samantalang ito naman pong tropical storm Nangka ay merong lakas ngayon ulit na 65 kilometers per hour at nakikitang hindi rin papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang nangyayari ho ngayon, ang habagat ay nagkakaroon po mulit ng second wave o pangalawang bugso. Napansin naman natin, madaling araw pa lamang ng Biyernes ay nakaranas tayo ng mga pag-uulan dulot po ng habagat. Meron pa rin ho kasi tayong yellow warning dito po sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na merong 50 to 100 millimeters na dami ho ng mga pag-uulan. Tulad ho ng aking laging sinasabi at pinapaalala, ang nagpapalakas ho ngayon sa habagat ay yung mga bagyo na nasa labas ng ating par. Bagamat hindi naman masyadong malalakas yung mga bagyo na yan, yung direction po ng hanging habagat ay hinahatak niyan. Kaya nagkakaroon po ng kaunting paglakas ang habagat. Pero tulad ng lagi kong pinapaalala, hindi na kasing lakas ng una itong habagat o southwest monsoon. So forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa dito pa rin ho sa area ho ng Metro Manila, sa may Ilocos Region, Benguet, sa may Abra, kasama ho ang Calabarzon, parte ng Zambales, ang Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, sa may Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa umiiral pa rin na habagat o southwest monsoon. Laging itinatanong sa atin kung kailan ba mawawala ang habagat o southwest monsoon kasi nga halos ilang linggo na itong nagpapaulan at ang kanlurang bahagi ho ng Luzon at Visayas ay apektado at talagang bahang-baha na po, no? Ang habagat po ay nakikita na medyo magtatagal pa sa ngayon dahil nga po sa mga bagyo o sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang nagtitrigger para magkaroon ng intensification o paglakas po ang habagat. Pero hindi na ito lalakas kagaya ng nauna dahil hindi naman po mga typhoon o super typhoon yung nasa labas po ng ating bansa. Sa nalalabing bahagi ho ng Visayas at Mindanao, ito yung mga area na hindi po apektado ng habagat. Sa Eastern Visayas at itong silangan ng Mindanao, pero mag-ingat po sa banta ng mga localized thunderstorms. Ang local thunderstorms natin, usually ho sa bandang hapon ho at sa gabi nagpapaulan at may kasama ho yung mga malalakas ho na pagkulog at pagkidlat. May mga area din ho, no, na walang pasok tulad po sa Bulacan. Sa ilang parte ho ng Metro Manila, makipag-ugnayan po sa LGU ninyo o may mga page kayo kasi mayor po ang magdidikta kung wala pong pasok. Pero sa Bulacan, especially sa San Jose del Monte, Bulacan, inanunsyo na po kagabi pa lang ng mayor na wala hong pasok. Kaya sa mga nagtatanong, double check ho ninyo dahil sila ho mag-aanunsyo niyan. Pero kung titignan nyo naman, tuloy-tuloy yung mga pag-uulan dahil sa habagat, inaasahan na yung ibang mga eskwelahan ho ay wala hong
papasok. Sabi ng mga kababayan natin, bakit daw ang habagat parang mas malakas pa daw sa bagyo o mas delikado pa. Tama naman ho, talagang mas delikado ho ang habagat o southwest monsoon kung ikukumpara natin sa mga mahihinang bagyo o tropical depression. Normally po ang hanging habagat, ito kasi yung malakas na hangin na nanggagaling ho sa West Philippine Sea, may kasamang moist pa yan or Indian Ocean. Diyan po nanggagaling yung hanging habagat. At ang lakas po ng hangin nito ay umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour kapag walang bugso. Pero pag bumugso ho ang habagat, nasamahan ng mga pagkulog at pagkidlat, yan ho ay umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang bugso ng habagat ay mas malakas pa po sa signal number 1 na kategory ho ng bagyo. Tandaan ho natin yan. Kaya nga pag sinabi natin na habagat ang umiiral, ay naku po, pagbabaha na ho talaga yan at sobrang delikado na. Kapag habagat season, yan po talaga ang ating inaasahan, puro pag-uulan. Kasi nung mga nakaraan, kahit sunod-sunod ng mga bagyong pumasok sa ating par, mahina man, meron man sa labas mga typhoon o super typhoon, hindi naman ho nagpaulan. Kasi nga po, hindi nagkaroon ng direktang epekto o pagtama sa ating par. Samantalang, ang habagat po o southwest monsoon, direkta talaga yung pagtama niyan sa ating landmass, no? At talagang mararamdaman. Hindi man ito kasing lakas ng mga bagyo, pero tumatagal ho ng 1 linggo hanggang sa 2 linggo ang nagiging epekto po ng habagat o ng southwest monsoon. Iba sa mga bagyo, minsan yung mga pag-uulan ho hanggang 1 hanggang 2 araw lang, hanggang 3 at nagtatagal lang hanggang 5 araw. Pero ang habagat, kapag pinalakas po ng bagyo, sobrang tagal po bago mawala. Ito naman po ang senaryo natin dyan. Ang habagat naman po ay humihina naman talaga yan. Kapag walang bagyo o kahit low pressure area sa labas ng ating par, yung mga LPA kasi na yan, yung mga bagyo na yan, ang nagtitrigger po dito sa habagat para magkaroon ulit ng muling paglakas, no? Kaya nga po sinasabi ko yung second wave ng habagat nangyayari ngayon dahil sa mga bagyo na ito. Malalayo naman itong mga bagyo na yan, walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero tignan nyo mabuti yung hangin, no? Yung pinaka dinadaluyan o dinadaanan ng hanging habagat, nandoon yung mga bagyo. Kaya sumasabay sa ikot, nahahatak ang hanging habagat, kaya nararamdaman natin yung mga pag-uulan. Asahan pa rin natin, no, ngayong araw po ng Biyernes, mas improving o mas magi-improve ang panahon ho sa kanlurang bahagi ho ng Visayas at Mindanao. Ito naman po, no, sa silangang bahagi ng Luzon, medyo imbis na mag-improve, maula pa rin na kalangitan ang mararanasan dahil po sa habagat at dito po sa tinatawag natin na southwest monsoon. Ito naman po, yung nilabas ho ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential at ito po yung banta ng susunod na bagyo. Pinakita ko na ito nung nakaraan at sa atin sa pagitan ho ng August 14 hanggang sa 18, may mabubuo po na panibagong low pressure area dito sa may bandang silangan po ng Visayas. Nakatamtaman ng tsansa. Ito, didikit lang dito lang sa area ho na yan. Dito lang sa area na yan, katamtaman ng tsansa para maging tropical depression o mahinang bagyo. At sa pagitan naman po ng August 19 hanggang sa 25, yung banta ng sama ng panahon na yon ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang katamtaman o medium chance ang category para maging tropical depression. Hindi ho ito iba kasi ito Ibang LPE kasi yan. Kaya nga po kung makikita nyo, ang direction nito pa eastward at yung isa naman pong LPA ay pa westward ang magiging direksyon. At ito, hindi naman nakikita na magiging typhoon o super typhoon yung LPA na yon, pero magbibigay yun ng epekto sa habagat para mas magtagal pa ang epekto. So, ang pinakamagandang sagot kung gaano katagal ba ang habagat, magdedepende ho yan kung may mga bagyo sa loob at sa labas ng ating par. Pwedeng mas matagal pa sa 3rd week ng August at pwedeng abutin pa by next month kung sakaling may mga bagyo pa rin na papasok at mananatili sa ating Philippine Area of Responsibility. Doon kasi tayo magdedepende, no, sa mga bagyo na nagpapalakas sa habagat. Pero kapag 5 hanggang 7 araw na wala hong bagyo na pumasok sa ating par kahit sa labas, for sure talaga na mangyayari o hihina yung habagat at
mangyayari ho yung monsoon break, yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kapag nawala naman ang monsoon break, papasok naman ang easterlies o malinsang hangin na nanggagaling po o manggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang habagat kasi normally June to September. And then October to February naman ay ang amihan, no? O yung malamig na hangin. Pero dahil meron tayong outbreak po ng El Nino, pwedeng ito nga pong amihan ay matagalan pa dahil magiging mainit muna ang ating panahon pagkatapos po ng habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, yan po muna ang ating latest update. Pasensya na kung medyo napahaba at maraming salamat ho sa inyong patuloy ho na pagsuporta.